Marunong yun magmahal, lumingap sa kapwa, pati sa kaaway. Sabi kasi ni Kristo, ibigin ninyo pati ang inyong mga kaaway. Yun. Kaya, hindi ko naman siguro dapat ng paliwanag isa-isa yan. Ang unang-unang bunga ng Espiritu, yung pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig sa asawa, pag-ibig sa anak, pag-ibig sa kaaway. Yun ang isang manifestation na meron kang Espiritu Santo sa buhay mo. Pero pagka galit ka sa mundo, galit ka sa asawa mo, galit ka sa kapatid mo, galit ka sa mga tao, no? Lagi ka na lang kontra, ay walang Espiritu Santo yung ganun tao. Ngayon yung isang tanong ni kapatid na Dennis, totoo bang may daigdig ng mga espiritu? Alam mo, may lugar yung mga espiritu mga espiritong masasama at mga espiritong mabubuti. Ang langit ay lugar ng espiritu yan. At andun ang amang espiritu, andun yung mga anghel na espiritu, andun yung mga 24 na matatanda, andun yung 4 na nilalang na buhay. Puro mga spirit being yan Ang tawag doon, mamamayan sa langit. Yung mga spirit being. 12-12 ng Apokalipsis. Pakinggan mo, kapatid. Kaya't mga galak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa. Kapatid na Rab, sabi nung matapos yung gera, nakipaglaban si Miguel Arcangel doon sa dragon kay Satanas. Inihagis ang dragon ngayon. Ang sabi sa langit, magalak kayo mga langit, at kayong nagsisitahan diyan. O de merong mamamayan ng langit, may inhabitants of heaven. Mga espiritu yan Kaya yung sinasabi, parang mundo, daigdig ng mga espiritu, yun ay hindi daigdig na literal kagaya natin. Hindi kagaya dito sa planet Earth yan. Yan ay parang kumbaga isang kaharian ng mga espiritu na ang pangunahin doon ay ang Diyos Ama na espiritu. Nandun din yung mga anghel, espiritu lahat yon. Mga kerubim, mga espiritu yon. Mga serafin, mga espiritu yon. Mga anghel. Tapos yung 4 na nilalang na buhay, mga espiritu rin yon. Hindi namamatay yun At saka yung 24 na matatanda. Nandun yun sa langit, sa paraiso. Pero bukod doon, meron pang isang domain of spirit. No? Basahin natin ang 2:2 ng Efeso, kapatid na Daniel. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan sa langit, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ulitin ko lang inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Meron palang mga powers in the air, sabi sa Biblia. Power of the air. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Meron palang tinatawag na spirit of disobedience. Nandoon sa according to the prince of the power of the air. Na ang sabi sa Tagalog, espiritu ng gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Meron silang panguluhan ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin. Alam mo kung ano yon? Sa 6:12 ng Efeso, kapatid na Daniel. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan,
laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Meron palang mga espiritu rin ng kasamaan sa dakong kaitaasan. Itinranslate sa Tagalog, dakong kaitaasan. Pero sa Greek at saka sa English, magkapareho siya sa heavenly places. Basahin natin sa Revised Standard Version. For we are not contending against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world rulers of this present darkness, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Sa dakong kalangitan pala, merong mga may host of spiritual wickedness, mga wicked spirits, nananahan din pala sa may dakong langit. Ngayon, kapatid, para wag kang magkamali, kasi sa Biblia may tatlong langit. Yung kinaroroonan ng Diyos, yung paraiso, yun ay nasa ikatlong langit. Nasa ikatlong langit yun. Yun ang pinakamataas na langit. Nandun ang Kristo, nandun ang luklukan ng Ama, nandun yung mga anghel. Sa ikatlong langit, meron tatlong langit sa Biblia. Huwag ka maniniwalang 7 ang langit. Sabi ng mga Hudyo, meron daw 7 langit. Kagaguhan yun, wala sa Biblia yun. Hindi totoong 7 ang langit, 3 lang. Yung pinakamataas na langit, yun yung paraiso. 12:2:3, 12:2:4 ng ikalawang Korinto. Pakinggan mo. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko, o maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Ayun, inagaw siya sa ikatlong langit sa paraiso. Ang paraiso, nandun si Kristo at saka ang Ama. Yun pala ikatlong langit. Pero mas mababa roon, meron pang langit. Yung unang langit, yung ikalawang langit, maaaring yung universe na nakikita natin. Sabi ni Pablo, we fight not, we are not contending against flesh and blood. We do not fight flesh and blood. Sabi niya, hindi tayo nakikipaglaban sa laman at tubo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa heavenly places o sa matataas na dako. Sa pagkaka-translate sa Tagalog, dakong kaitaasan, pero heavenly places. Sa Greek, heavenly places din kasi ang ginagamit sa Bibliang Grego, yung Epuranios. Ibig sabihin ay the sky or in heaven. Alam mo kapatid, kung meron kang masasabing daigdig ng mga espiritu, unang-una yung ikatlong langit, yung domain o kaharian ng Diyos. Pero meron ding kaharian ang demonyo, si Satanas. Ayun naman yung mga espiritu, bukbo ng mga espiritong masasama, host of wicked spirit in heavenly places. Yun ang sabi sa English. Against the world rulers of this present darkness, against the spiritual host of wickedness in heavenly places. Kaya dyan sa somewhere there sa taas, nandyan yung pamahalaan ng panluloko, pamahalaan ng corruption, pamahalaan ng
ng mga gobyernong mga masasama sa lupa, yung panluloko ng mga iglesia sa mga tao, mga iglesyang falsipikado, mga hindi itinuro ng Biblia. Yan, inspired yan ng isang heavenly host of wickedness. Isang hukbo ng masasamang espiritu sa dakong kaitaasan. Yan ang namamahala ng lahat ng kasamaan dito sa lupa. Kaya yung tanong mo, meron bang daigdig ng mga espiritu? Meron talaga. Hindi lang mababasa daigdig, ano? Pero meron lugar sila. Meron silang domain yung masasamang espiritu. Sana naunawaan mo, kapatid, ano, wala na akong maraming oras, no? Kung meron ka pang tanong na gustong liwanagin, bukas na lang uli. Salamat.